bantayan sa pagpunta ni PBBM sa Amerika at pakikipagpulong kay President Donald Trump. Ano nga ba ito? Basahin po natin mga kababayan dito sa Trending Now post. Ito, Trending Now post ito ha. Ano nga ba ang sabi dito? Walang true independent policy ang Marcos administration, sabi ni Sara. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng walang true independent policy? Wala daw true independent o binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez. Na bukas ang Pilipinas sa usapin ng pagkakaroon ng US ammunition hub sa bansa. So dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayong mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa, sabi ni Vice President Sara Duterte. Kung yung ginawa ng gobyerno ay kumikiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala tayong true independent policy. So, kung si Marcos daw ay doon lang naka-defend sa Amerika, so ibig sabihin daw wala tayong true independent policy. Gusto ko lang pong ibalik mga kababayan. Mag-rewind lang po tayo. Noong panahon po na presidente ang tatay ni Sara, anong bansa po ang laging dinidikitan ng tatay niya? Di ba China? Naisip mo ba yan, Sara? Ni minsan hindi dumikit ang tatay mo sa Amerika. Ni minsan hindi dumikit ang tatay mo sa Europa. Ni minsan hindi dumikit ang tatay mo sa Arabia. Ang tatay mo'y laging nakadikit sa China. So bakit hindi mo sabihin yan? Nung panahon na ang tatay mo'y dikit ng dikit sa China, meron ba kami na totoong independent policy? Wala. Bakit? Hindi nga namin na ipaglaban yung West Philippine Sea na tinayuan na pala dyan ng sandamakmak na building eh. Diba? Baka hindi mo naisip, Sara. Yan ang ginawa ng tatay mo. Kung ano ang gawain ng lahi ninyo, huwag niyong ibato sa iba na politiko. Tatay mo ang unang gumawa niyan, Sara. Ang tatay mo bukang bibig China. At sinabi pa nga niya, bakit hindi nyo pwedeng gawin? Yung Fujian, gawin nyo, Philippines Province of China. Nandyan naman yung China. Baka nakalimutan mo. Yung tatay mo, puro China ang bukang bibig. Ni minsan si PBBM hindi lang nakabase sa Amerika. At hindi lang naman Amerika ang tumutulong sa atin. Nandyan ang EU, nandyan ang Europe. Nandyan ang Amerika, nandyan ang Australia, nandyan ang Japan, nandyan ang Germany. Nandyan pa nga ang China, minsan kaplastikan pa. Diba? Lakas ng loob mo magsabi na wala tayong true independent policy. Pero yung tatay mo noon, nung siya ang presidente, putang ina, araw-araw, Xi Jinping. Gawin pa nga ang province of China, ang Pilipinas. Tapos sasabihin mo ngayon, pagdating sa administrasyong Marcos, walang true independent policy kasi kung yung ginawa ng gobyerno ay kumikiling sa isang bansa lang, ibig sabihin nun wala tayong true independent policy. Sabi ni Sara, aba, yung tatay mo noon baka nakalimutan mo. Pagdating nga sa sigalot ng Pilipinas at China, wala kang reaksyon. Naputulan ng daliri yung Philippine Coast Guard. Ni hao, shimaw, nagsabi ka? Wala. May statement ka ba? Wala. Yung binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang Filipino Coast Guard, may statement ba mula sa opisina ng Office of the Vice President? Wala. Diba? Yung inagawan ng isda, yung mga Pilipinong mangingisda ng mga ng mga Chinese Coast Guard, may statement ba kayo? Wala. Pero pagdating sa China, anong sabi mo? Ni hao, Xipao, Xipu, Xi Jinping, gurgur. Pagdating sa kalyado ninyong kinulong kay Kibuloy, agad-agaran kang may statement nung kinulong si Kibuloy. Pagdating na hinuli ang tatay mo, lahat kayo nagsandaka para kayong mga bulating binuhusan ng asin kung saan kayo nagkikiti-kiti. Pero nung mga daliri
ng Filipino Coast Guard, naputol dahil tinaga ng Chinese Coast Guard. Statement mo, may nilabas ka ba? Wala. Maskin tinga mo, Sara, wala kang sinabi. Di ba? Walang statement si Sara niyan. Nung binalita sa international, binomba ng water cannon, ni minsan ba may narinig kayo sa mga Duterte's group? Pagdating doon, may narinig ako si Bato makipaggira daw sa West Philippine Sea. Putang ina, hanggang salita lang, wala namang ginawa. Di ba? Yan ang masakit sa inyo. Di ba? Pagdating sa propaganda, paninira kay PBBM, yung mga vlogger ninyo, araw-araw gumawa ng content kahit fake news. Pagdating sa kapakanan ng Filipino Coast Guard at sa mga Pilipinong nakipaglaban sa West Philippine Sea, ni hinga, ni utot, ni tinga, wala kaming narinig na statement mula sa inyo. Tapos sasabihin mo ngayon, ang gobyerno kung kumikiling lang sa isang bansa, wala tayong true independent policy. Putang ina. Kapag si PBBM gumawa ng hakbang, tinutudas ninyo. Pinupuna ninyo. Kapag si PBBM gumawa ng hakbang para bawiin kung ano ang para sa atin, sabihin ninyo, makipaglaban ka doon, makipaggera ka doon. So, ibig sabihin ba, porkit powerful ang China, okay lang na agawin yung kalupaan natin? Okay lang na gawin tayong province of China? Baka kasi malaki ang bigay ng China sa inyo. Diba? Pagdating sa usaping droga mula sa China, wala kayong reaksyon. Pagdating sa Pogo, wala gumawa ng hakbang para sa Armed Forces Modernization. Nirereklamo ninyo, bakit? Takot kayo na mapaganda ang kagamitan ng sandatahang lakas? Bakit? Hinahayaan kasi ninyo na makamkam. Bakit? Kasi ang sunod na target ng China ay ang Palawan at ang Batanes. Kaya pag gumawa ng hakbang si Marcos, galit na galit kayo. Kaya dapat lang na tinanggal kayo sa National Security Council. Di ba? Kasi bakit? Bawat hakbang ni Marcos, nalalaman ng kalaban. Kasi nga, ay Diyos ko, hindi naman Chinese ang spy sa Pilipinas, kundi yung grupo ni Duterte ang spy. Yan yung mga maka-China. Ang dami nga mga dating trabahante ni Duterte, nandun na sa China ngayon nakatira. Hindi ko na pangalanan kung sino. Meron pa nga yung dating PCOO, andun na sa China. Meron pang isang vlogger na kaibigan ni Marlica, nandun na sa China. Kamakailan lang nga lang, inamin nga ng mga vlogger ni Sara na pinunduhan sila para pumunta ng China at mag-aral sila kung paano gumawa ng content na 1 minute lang, masira na. 1 minute lang, magkakagawa ka agad ng video. Di ba nagseminar sila doon? Sino-sino ba yung pumunta sa China? Pinunduhan ng Chinese government para magseminar at turuan paano gumawa ng vlog. Di ba? Inamin yan, di ba? Alam ba ng Pilipinas yan? Hindi, kayo-kayo lang. Di ba? Kayo-kayo lang. Hindi niyo may tanggi yan. Hindi kami bulag, hindi kami bungol. Ni minsan ba may nakarinig ka ng mga vlogger na sumuporta kay Marcos, pumunta ng Amerika, tinuruan paano mag-vlog? Wala. Ni minsan ba pinunduhan ba ng Amerika yung mga vlogger ni Marcos? Wala. Pero kami, may narinig kami. Pinunduhan ng Chinese government ang mga vlogger ni Duterte. Yan ang totoo. Kaya nga nakukontempt yung iba Inamin nila lahat sa Quadcom, di ba? Kaya nga nag-iyakan, di ba? Fake news po ako, pasensya na po, inaamin ko po. Di ba? Yan ang masakit. Puna kayo ng puna. Bago kasi kayo maglinis ng bakuran ng iba, linisin nyo muna yung bakuran ninyo, baka may nakatirang sawa. Matutuklaw kayo niyan. Di ba? So ito, sunod mga kababayan. Speaking of impeachment na dineclared ng Supreme Court ng unconstitutional or winalang bisa ang complaint laban kay Sara. Ito na.
gusto kong i-explain sa inyo mga kababayan at gusto ko ring ipakita sa inyo itong reaksyon ni Representative Terry Ridon ng Bicol Saru Party List. Pakinggan ninyo mga kababayan. Wait lang, basahin ko lang pala muna. Ito po, tas bago ko i-basahin, i-play ko yung video. Ito po'y galing sa People's Tonight Post. Nakita nyo po dyan. Ito po si Terry Ridon. Representative Terry Ridon. Yeah? Ito po si Sara. Ayun si Erap. Ayan po si Renato Corona. Renato Corona, correct me if I'm wrong kung tama ba ang totoong pangalan niya. Renato Corona. Wait lang mga kababayan. Erap Estrada, Sara Duterte at Terry Ridon. Ano ba ang sabi dito sa post ng People's Tonight? Ito po, pinuna ni Bicol Saru Party List Representative Terry Ridon ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng hindi umano pagkakaroon ng due process sa panig ng impeach official na si Vice President Sara Duterte na makita muna ang mga kaso at ebidensya laban dito bago ma-transmit ang Article of Impeachment sa Senado. Katwiran ni Ridon, kung mali ang direct transmittal ng Article of Impeachment mula Kamara papuntang Senado, ibig daw palang sabihin ay mali rin ang pagiging proseso sa lahat ng mga naunang impeach official kabilang sina dating Pangulong Erap Estrada at Supreme Court Justice Renato Corona. Di ba? Kasi ganun ang ginagawa mga kababayan. Nung inimpeach si Erap, ang complaint dinaan sa Kamara, pinasa sa Senado. Yeah? Nung inimpeach si Corona, dinaan sa Kamara, ipinasa sa Senado. So bakit ngayon, idiniklarang unconstitutional ng Supreme Court na idinaan din naman sa Kamara at pinasa sa Senado? So ibig sabihin daw mga kababayan, kung diniklara daw ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment ni Sara, sumali pala ang impeachment process kina Erap at Corona. Diba? Sabi ni Terry Ridon. Kung ganun pala, mali ang pag-direct transmittal mula Congress to Senate, ganun naman ang ginawa kay Corona at kay Erap noon. Diba? Babasagin nito ang lahat ng mga impeachment complaint ng mga nagdaang panahon. Di ba? So, ibig sabihin, kung hindi pala tama ang proseso sa pag-impeach kay Sara or pag-complain, so, ibig sabihin, mali pala si Corona ang pag-impeach kay Corona at kay Erap. So, mananagot ang mga senador at kongresista nito noon. Di ba? Ngayon, mga taga-Supreme Court, sagutin ninyo. Diba? Sagutin ninyo Supreme Court. Kung mali ang proseso, kaya diniklara ninyo na unconstitutional, ano ba ang gusto ng Supreme Court? Daan muna sa Supreme Court, bago dadaan sa Kamara, bago ihatid sa Senado? Bakit kay Erap at kay Corona? Congress lang naman, diretso sa Senado, impeach sila. Tapos, binasa. Nagdidebate, kinakalkal ang mga ebidensya. Bakit kay Sara wala ng kalkalan? Yeah? Bakit kay Sara wala ng ebidensyang binuksan, diretsong dismiss? New rules daw po ng Constitution yan. Wow! Pilipino ako.